Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kailan ka pa nakauwi, Ace? Tinungga muna ni Ace ang laman ng hawak na goblet bago sinagot ang tanong ng kaibigan si Ilo. 2 months na ako rito. 2 months ka na rito? At ngayon ka lang nagparamdam sa amin? Natawa siya sa exaggerated na reaksyon nito. Dramatic talaga ang karakter ni Ilo. Naalala niya na miyembro ito ng drama club nila noong high school. He even remembered that he wanted to try local showbiz. Pinigilan nga lang ito ng pamilya nito. Bakit, Ilo? May utang ba sa'yo si Ace? Kaya todo react na ngayon na lang siya nagpakita sa atin? Natatawa ring tanong ni Tyler. The three of them were best friends way back in high school. Kahit na magkakaibang kursong kinuha nila noong college, they maintained their closeness. At kahit na nagkahiwa-hiwalay ang mga landas nila noong magka-graduate sila ng college, paminsan-minsan ay nagkakabalitaan pa rin naman sila. Lagi ako nag-i-email sa'yo. Hindi ka man lang nag-aabalang mag-reply. Yun pala, nandito ka na sa Pilipinas. Ani Ilo, saka pumalatak. Kagabi lang ako nagbukas ng email ko. Sagot niya. Kaya nga ngayon lang tayo nakita-kita. Teka muna pare, 2 months ka na dito sa Pilipinas? Usisa ni Tyler. Tumango siya. Nag-leave ka sa trabaho mo? Umiling siya. Sa Australia siya nakabase mula noong graduate siya ng kurso Marine Biology. He had been working for the Australian government in protecting their marine environment. What do you mean you're not on leave? Huwag mong sabihin nag-awal ka, Ace. Baka iban ka ng Australian government na bumalik sa bansa nila, sabi ni Ilo. Nag-resign na ako sa trabaho ko. Bakit? Halos sabay na tanong ng mga ito. Iyon ang dahilan kaya hindi agad siya nagpakita sa mga ito. Para sa isang lalaki, parehong mausisa ang mga ito. Mas gusto niya mag-isa noong bagong dating siya sa Pilipinas. He wanted to mend his broken heart alone. Nagsalin ulit siya ng alak sa goblet. In-straight niya ang laman niyon nang maalala si Jamie, his ex-fiancé, who left him for another man. Magkasama sila nito sa trabaho sa Australia. Marine biology din ang tinapos nito. Together, they explored the sea. They explored each other. Gusto mo ba magkwento pare? Tanong ni Tyler. Umiling siya. Hindi pa rin pala niya kaya magkwento. Shit, it had been months. And yet, you're not ready to move on, Ace. Nafo-frustrate na siya sa sarili dahil sa bagal na recovery niya. Nagtataka na siya sa sarili dahil hindi lang naman iyon ang unang breakup na naranasan niya. He had been able to cope up easily before. Bakit hindi niya magawa ngayon? Tumatanda ka na talaga. What happened in Australia, pare? Usisa ni Ilo. Ayaw nga magkwento ni Ace, Ilo. Huwag na nating pilitin. Saway ni Tyler dito. Sige na nga, saka ka na lang magkwento. Napipilitang sabi ni Ilo. Matamon siyang pinagmasdan nito. Kung nag-resign ka sa trabaho mo sa Australia, ibig sabihin, bum ka rito sa Pilipinas? You're right, pare. Napansin niya makahulugan nagkatinginan ang mga ito. Am I missing something? Nakukunot ang noong tanong niya. Baka gusto mong sumosyo sa amin sa binabalak namin buksan na Sea Urchin Farm ni Ilo. Sea Urchin Farm? Oo pare, sa Bolinao, Pangasinan ang magiging base of operation natin. Since ikaw naman sa ating tatlo nakatapos ng course na may kinalaman sa mga laman dagat, ikaw na lang ang mamahala sa farm. Wala ka na ba sa real estate business nyo, Tyler? Usisa niya rito. Ang alam niya, pinalitan nito ang ama sa pamamahala sa multi-million real estate company ng pamilya nito. I'm still in the business. Nag-venture lang ako sa ibang industry. Sagot nito. Nag-venture ka sa sea urchin industry particularly? Tumango ito. Ang layo naman ng tinalaw na interest mo. Aniya saka pumalatak. Tumikhim si Ilo. Nagkataon lang na magaling ang convincing power ko. Ako ang naghikayat sa kanya na mag-invest sa negosyo. Sakala niya naalala na si Ilo ang talaga nasa fishing industry. Is it profitable?
o sisa niya. Aminado siya nakuha ng mga ito interes niya. Talaga naghahanap siya ng pagkakaabalahan. Nagsasawa na siya na tumunganga na lang 24 oras. It made his recovery longer and more painful dahil lahat ng oras niya ay ginugugol niya sa pag-iisip. It's very profitable pare. Siguradong kita dahil may siguradong buyer tayo from Japan. I've been talking to some potential importers from the United States. Ilang may-ari ng exotic restaurants sa Nevada at California ang nagpakita ng interes na kumuha ng supply sa atin. Napatango siya. Seryoso sa pagsasalita si Ilo. No doubt, he was really a businessman. Pero kaya ba ng supply and demand? Kakaunti na lang sea urchin dito sa Pilipinas. At some point of time, it had been considered as endangered species. Nakakita kami ng rich source ng supply sa Bolinao, sagot ni Tyler. Nakakakita kami ng rich source ng supply sa Bolinao, sagot ni Tyler. Hindi lang sea urchins ang nakita ni Tyler sa Bolinao. Doon din niya nakita ang bride-to-be niya, to Johnny Ilo dito. Para siyang sinikmuraan nang marinig ang sinabi ni Ilo. He had a bride-to-be. Ang problema, nag-back out sa kasal nila magiging bride niya. Nagpakasal sa iba si Jamie. Ipinilig niya ang kanyang ulo. There was no reason to dwell on his past. Ikakasal ka na pare? Oo pare, sa isang buwan, imbitado ka. Tyler was grinning like a stupid boy. Ganyan ka rin noong magkasama pa kayo ni Jamie. Itinaboy niya iyon sa isip. Tapos na mga araw na yon, he was a changed man now. Hindi na niya hahayaang alipinin siya ng damdamin niya. Hindi na siya magpapakatanga dahil lang sa pag-ibig. So ano pare, interesado ka bang sumama sa amin ni Tyler sa business? Untag ni Ilo sa kanya. Paano ba magiging setup kung sakaling pumayag ako? Ikaw ang mamamahala sa farm sa Bolinao. Plansyado ng plano. Nakakuha na kami ng permit mula sa local government sa Bolinao para makapag-operate tayo doon. Familiar ka ba sa pagka-culture ng sea urchins? Hindi masyado pero madali na pag-aralan yon. Tamang-tama, umatan tayong 3 ng seminar na gagawin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mas malinaw sa atin kung paano operasyon ng sea urchin farm, sabi ni Ilo. Gusto ko muna makita ang feasibility study mo, Ilo. Shoot! Where exactly are you going, Iho? Away, Mama, sagot ni Ace sa tanong ng kanyang ina. Away as in out of the country? Hindi ma, dito lang ako sa Pilipinas. Isinara niya traveling bag pagkatapos ilagay ang jacket niya roon. Hindi mo ba masabi ang pangalan ng lugar na pupuntahan mo, Ace? Nagtatampong tanong nito. Bumuntong hininga siya. Alam niya mag-uusisa ito pagpasok pa lang nito sa pinto ng kwarto niya. She had been in his back since he came home. Panay ng usisa nito sa kanya kung bakit nag-resign siya sa trabaho niya. Kaya siya palagi naglalagalag ay dahil ayaw niyang i-entertain ang mga tanong nito. Ace, untag nito sa kanya. Sumosyo ako sa negosyo ni Ilo at Tyler ma. Nasa Pangasinan ang base of operation ng negosyo kaya doon muna ako. Nakipagsundo siya sa mga kaibigan dahil nakita niyang potensyal na negosyo. It seemed profitable. Wala ka na ba talagang balak na bumalik sa Australia? Umiling siya. Wala ka rin balak na tulungan na lang kami ni Tito Julio mo sa pagpapatakbo ng business natin? Umiling ulit siya. May 2 hotel na iniwan ng kanyang ama para sa kanila mag-ina. Ito ang namamahala roon noong una, pero na mag-asawa ulit ito, ay ipinasa nito sa pangalawang asawang pamamahala sa hotel. Ginawa nito iyon na hindi mo na siya kinonsulta. He never contested her decision, but at the same time, he showed her that he did not agree with it. Doon nagsimula magkalamat ang relasyon nila mag-ina. Ayaw mo ba talagang tulungan kami na ayusin ang takbo ng mga hotels natin, Iho? It was never one of my options, ma. Diretsang sagot niya. Hanggang ngayon ba naman? Hindi mo pa rin ako napapatawad sa ginawa kong pagpapakasal sa Tito Julio mo? Napatawad ko na kayo. Kaya nga hayaan niyo na akong gawin ang gusto niyo sa hotel. We can use some help from you. Dahil nalulugi na mga yun, napasinghap ito ng malakas. Alam ko na matagal na nalulugi ang mga hotels, ma. Kahit sinabi niyang wala na siyang pakialam sa negosyo, hindi maiiwas sa makarating sa kanya mga balita. Tinawagan siya ng may-ari ng bangko na pinagsasanglaan ng stepfather niya ng titulo ng isang hotel nila sa Subic. That's not true. Mariing tanggi nito. Nakipit-balikat lang siya. Bahala ito kung gusto nitong itanggi iyon sa kanya. But his source was very reliable.
Pero hanggat hindi nasasabi sa kanyang ina ang tungkol sa problema nito pampinansyal, wala siyang balak na mag-alok ng kahit anong tulong, lalo na't alam niya ang asawa lang nito makikinabang sa tulong na ibinibigay niya. He was a rich man himself. Milyones ang minana niya mula sa namayapa niyang ama. Ininvest niyang iba sa stocks kaya lalo pang dumami ang pera niya. Kung nalaman lang siguro ni Jamie na multimillionaire siya sa Pilipinas, hindi siguro ito nagpakasal sa isang matandang Aussie. Mayaman na lalaki, kaya sumama si Jamie doon at iniwan siya. Itinaboy niyang isiping iyon. Pilit siya nag-focus sa topic na pinag-uusapan nila mag-ina. Kayang-kaya niya mag-infuse ng dagdag na kapital sa hotel para makarecover negosyo nila. Pero wala siyang balak na gawin iyon hanggang si Julio na mamahala sa mga hotels. Wala siyang balak na luusawin ang pera niya. Wala na ba talagang pag-asa na bumalik tayo sa dati Ace? Matamang pinagmasdan niya ang kanyang ina. Napuna na niya ang malaking pagbabago sa itsura nito. Minerva was not as glamorous as she was before. Malaki na yung tinandang itsura nito. Hindi siya tanga para hindi malaman na malaki ang problema nito sa gagong asawa nito. Justo Pentinho was 10 years her junior. Magduda na siya noong una pa mang ipakilala ito sa kanya ng ina. Pinaimbestigahan niya ang lalaki at nalaman niyang gawain talaga nito ang mamingwit na mayayamang matrona. Gold digger naman talaga ang lalaki, kaya nga labis niya tinutulan ang kasal ng mga ito noon. Pero wala rin siya nagawa sa bandang huli. Hindi na lang siya dumalo sa kasal ng mga ito para ipakitang sama ng loob niya sa kanyang ina. After graduating from college, he packed his bag and went to Australia. Doon na siya nanirahan mula noon. Ace, hinalikan niya ito sa pisngi. Call me when you need me, sabi na lang niya. Iho, gumaralgal ang boses nito. Alam ko may problema ka ma, pero alam ko rin na hindi ka naman magtatapat sa akin dahil gusto mong pagtakpan na kawalang hiyaan ng asawa mo. Unless you want to tell me everything, my hands are tied. Wala akong magagawa para tulungan ka. Bakas ang paghihirap sa mukha nito. Pwede kang sumama sa akin sa Pangasinan ma, yaya niya rito. Hindi ko kayang iwan ng Tito Julio mo. Mabilis sa sagot nito. I knew it. Tumango siya. Tawagan mo na lang ako then. Bukas naman ang cellphone ko 24 hours a day. Tumango ito. Dinampot na niya ang kanyang bag. Aalis na ako. Paalam niya. Nang tumango ito, tuloy-tuloy na siyang lumabas ng kwarto niya. Gusto man niyan tulungan ang kanyang ina. Pinipigilan siya ng kaalamang mas gusto pa rin itong sarilinin ang problema sa asawa. It was all her second husband's fault. Lulong sa kasino ng walang hiya, kaya pati ang pondo ng hotel ay winawaldas nito sa bisyo nito. Pero hinahayaan lang nito ng kanyang ina kaya wala siyang magagawa. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Ace? Kumunot ang noo ni Ace sa tanong ni Ilo. Bakit parang gusto mo magbagong isip ko? Hindi naman pare. Worried lang ako na baka hindi ka tumagal sa Bolinao. Nakita mo naman ang lugar, diba? Walang masyadong activity doon. Tatagal ako roon, sagot niya. Baka sa mukha ni Ilo ang pagdududa. Wanna bet? Nangahamong tanong niya dito. Shoot! 100,000. Hindi ka tatagal sa lugar ng 1 taon. Mabilis sasabi nito. Deal. Alam niya kung gaano siya kakilala nito. Alam nitong city boy siya. Mahilig siya sa nightlife noong nasa college sila at malimit na siya ang pasimuno ng mga lakad nila. But that was before, mula nung iwan siya ni Jamie. Pinutol niya ang daloy ng isip niya. He was through thinking about his ex-fiancé. Magsisimula siya ng bagong buhay na wala ito at mag-uumpisa siya sa Bolinao. Kaya nga tinanggap niyang alok ng mga kaibigan na pamamahalaan ang Sea Urchin Farm sa Bolinao. He wanted to give it a try. Baka mas makatulong sa recovery niya kung maglalagi siya sa lugar na malapit sa dagat. Dapat na siguro siya ma-immune sa tanawin ng dagat para tuloy niya makalimutan si Jamie. Mula na ipagpalit siya nito sa iba, ay iniwasan niya pumunta sa mga lugar na may dagat. It just reminded him of her. Pero wala na siyang balak na umiwas sa mga lugar o bagay na makakapagpaalala sa kanya kay Jamie. Desidido na siya makarecover mula sa ginawa nito. Ikaw nang bahala sa farm, Ace. Kayang-kaya mo nang pamahalaan yon for sure. Tawagan mo na lang kami ni Tyler kapag may problema. Kapag may problema ko lang kayo pwedeng tawagan? Of course not, pare. You can call us anytime you want. Kunot nung pinigmasdan siya nito. Ihanda mo ng 100,000 mo. Mukha ngayon pa lang, naiinip ka na sa magiging buhay mo roon. Hindi ka talaga tatagal ng 1 taon. Tumawa lang siya sa sinabi nito.
Matalo kaya sa pustahan si Ace, mga ka-Felicidad? Magtagal kaya siya sa boring na lugar na iyon? Kaya naman, abangan!